namatay ni Dato Saudi Ampatuan doon sa Datubyang Maguindanao. Tapos, ang pinaghihinalaan nila yung mga pamilya Piang. Pati walang kasalanan, kinuha nila. Isa si Elias Salik sa grupo ng mga taga rito na magbibigay ng statement anumang araw sa susunod na linggo sa NBI at sa Commission on Human Rights. Sana raw, lumutang iba pang biktima para makamit nila ang hustisya. Natatakot, sir. Kailangan mabigyan ng protection ng pamilya ko. Pag nalaman nila ito, siguro lintik kami lahat. Kahapon sa interview ng GMA News kay Rebecca Patuan, panganay na anak ni Andal Sr., itinanggi niyang nangaagaw sila ng mga lupain sa Maguindanao. Nang tanungin tungkol sa mga balitang karasan, dati na sila ang itinuturo. Sinabi niyang naniniwala siyang kakampi nila ang Diyos. Mula dito sa Cotabato City, Emil Sumangil Katutok, 24 oras. At talaga naman pong mainit na isyu ngayon ang tungkol sa private army di umano ng pamilya Ampatuan. Pero ayon po sa isang libro na tumatalakay sa tinatawag na warlordism o warlordism, hindi lang po ang pamilya Ampatuan na may private army. Dekada 50 pa raw, meron ng ilang makapangyarihang mga pamilya dito sa Pilipinas na pinagsisilbihan ng mga armadong mga tao. Nakatutok si Cara David. Strong Families, Weak State. Ito ang panimula ni Alfred McCoy sa kanyang librong An Anarchy of Families kung saan tinalakay ang iba't ibang makapangyarihang pamilya sa bansa. Ilan sa kanila may mga private armies. Sa teorya ni McCoy, kapag mahina ang hawak ng gobyerno sa tao, lalong lumalakas ang mga local warlords at malalaking pamilya sa probinsya. Ayon sa political analyst na si Clarita Carlos, pinakamatingkad raw ang ugnayang ito sa panahon ng eleksyon. Dahil kailangan daw ng gobyerno ang boto sa probinsya, bibigyan nila ng pabor ang local warlords, pera, armas at kung ano-ano. This political and, how would you call it, local leaders, no? Can in fact promise you the vote of their whole constituency. How can they do that? Because they control the canvassers, practically every official is their relative, no? And their money can buy everybody, including the police. The Apatuans were creations of the politics. They could not be Ampatuans, they could not be powerful, they could not have accumulated big guns and ammunition, etc. without the collusion of people who are in power. Matatandaang malaking boto ang nakuha ng Administrasyong Arroyo mula sa Maguindanao. At sa huling senatorial elections, 0 ang nakuhang boto ng oposisyon sa Maguindanao. Pero paglilinaw ni Carlos, hindi lang sa Mindanao makikita ang warlordism at hindi lang mga Ampatuan ang may private army. Matagal na raw itong nakabaon sa ating kasaysayan. Sa libro nga ni McCoy, makikita ang litrato ng mga private armies noon mula dekada 50 hanggang kasalukuyan. Naniniwala naman ang National Muslim Peace and Order Council na kahit pa mabuwag ang private armies ng mga Ampatuan, hindi ibig sabihin na mamamatay na rin ang kultura ng warlordism. Marami na raw pamilya ngayon sa Mindanao ang nagsisimula na ring mag-armas. Alam mo yung ko pamilya ko, si may cousin, mga 20, yun lang may baril. Pag hindi tayo makaroon ng martial law dyan, pagka-week ni Ampato baka may susulpot naman na warlord, yun lang pwedeng agapan natin. In a state, there are only supposed to be 2 authoritative armed forces, PNP and AFP. All the rest have to be dismantled. Make that happen all over the archipelago. Make it a sustained activity and have the guts and the political commitment. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Labing isa pang bihag ng grupong Ondo Perez sa Prosperidad sa Agusan del Sur ang pinalaya ngayong araw na ito. Kabilang ang GMA News sa mga taga-medyang nakapasok sa kuta ng mga kidnapper. Tuloy ang negosasyon sa grupo. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi. Mel, kasama nga tayo nakakit sa lugar na kinaroroonan ng mga hostage at itong grupo ni Ondo Perez. Di kalayan mula rito sa ating kinatatayuan. Bagamat malapit kinaroroonan. Mahigit 30 minuto rin paakyat sa kalsada ang aming nilakad para marating ang pinagkutaan ni Ondo Perez at kanyang grupo kasama ang kanilang mga hostage. Kasama ng mga media, ang negosyador na si Agusan del Sur Provincial Social Welfare Development Officer Josefina Bahati.
Isinama rin ni Bahati ang tatay, anak at pamangkin ni Ondo. Pagdating namin sa pinakamataas na bahagi ng bundok, 2 armadong lalaki ang aming nakita. Si Ondo Perez na mismo at kanyang kapatid na si Carlos, parehong armado ng M16 Armalite rifle. Kasama nila ang 54 na hostage na tila katatapos lang kumain. Agad pinagkagulo ng media si Ondo, nakalista sa isang papel ang kanyang kahilingan. Gusto raw niyang padisarmahan ang kalabang pamilya Tublay at ibasura ang mga kasong murder na nakasampa sa kanya, kapalit ng pagpapalaya sa mga bihag. Habang kinakausap ng media, may hawak na granada si Ondo. Ang kanilang mga hostage naman, nagmamasid lang. Walang nakatutok na armadong bantay, kundi ang kapatid ni Ondo na si Carl na paikot-ikot sa lugar.